Magatos Kamuning San Vicente Irrigators Association or MACA-CVIA ay isang IA na matatagpuan sa mga barangay ng San Vicente, Kamuning at Magatos sa munisipalidad ng Asuncion, probinsya ng Davao del Norte. Inorganisa noong taong 1976 bilang KAMA-CIA. Ito ay may service area na 590.10 hectares na nakakapagserbisyo ng 405 farmer beneficiaries sa ilalim ng Saog River Irrigation System. Ang mga pangunahing pananim rito ay mga palay at saging. Sa pangunguna ni President Rogelio P. Dayo, mangilan na rin ng mga papuri at parangal ang natanggap ng MACA-CVIA. Ilan na rito ang karangalan bilang isa sa mga Outstanding Irrigators Association sa National Irrigation System category noong 2017 at 2021 at Outstanding Irrigators Association na iginawad ng probinsya ng Davao del Norte noong 2017. Sa likod ng mga papuring ito ay ang pagpapakumbaba ng IA sa kabila ng mga parangal at ang kasipagang ipinamalas ng bawat miyembro ng asosasyon. Ating tunghayan kung paano nga ba nagsimula ang MACA-CVIA. Una sa tanan, ako dahil si Mr. Rogelio Palma Dayot Jr., presidente sa MACA-CVIA. Ang among asosasyon namugna ato pang 1970s o gingan lang to siya kamasya Kamuning, Magatos, San Vicente Irrigators Association. Pero sa tuig 2005 nahimong nabago ang ngalan, nahimong ng MACA-CVIA ug mao na siya ang na-rehistro gyud sa SIC sa 2005 ug hantod karon nga lang na siya MACA-CVIA incorporated. Dili mayud mato malilong ug di na to malikayan nga matag asosasyon naagay mga problema, ginagmay magdinagko naagay problema. Pero sa among pamaagi nga labi na sa problema gyud sa patubig kay daghang tungod sa dako sa among area na mga high ground nga lisod patubigan, pero gi-address ni siya uban sa tabang sa mga board nga nagplano mi nga magahimo og pagsulbad. So amo na desisyonan nga mupalit mig mga water pump sa mga lugar nga diin lisod abuton. Muto nga tungod di adto gi-address namo sa pagsulbad pinaagi sa pag water pump panahon gyud nga lisod. Nagpasalamat ang mga area, ang mga tao nga naa sa mong area nga nasulbad ang mga problema. So nindot kayo kay nalipay sila. Magpasalamaton mi sa mga opisyalis na ana. Mundan paguma sa ulan ya kapag bahay nga nagtimo sa magpano nasa asa ni magtutok yung humayan naman na nung may makita ng humayan ay muna asa ka doon pamuabot sa ulan mabasas mo. Daghang mga punto nga giilan nako nga anindot nga achievements namo. Una-una sa paningkamot namo nahimong nakapalit mi og luna para sa among opisina, nagapatukod mi opisina unya ang kining assistance namo sa mga farmers nga sa ginagmay mga kantidad nga ma-assist namo sila para pod nga makatabang sa ilang mga input sa basakan. Kung ako kay nagkahimuan tungod kay usa na ka problema sa mga farmers kanang mga pagkinahanglan sa farming. So sa hinay-hinay matagaan na mo sila kasulbaran ni ana. O daghan pa. Ako si Danilo Opinaldo, taga Barangay Kamuning, Asuncion, Davao del Norte, usa ka membro nga usa ka mag-uuma sulod sa 28 ka tuig. Na yung mga pagsulay nga among naagian sa maguning na mga dangan mga tagamtama mi og kaning mga stem borer
o kaning black bag o kaning usahay kulang og tubig sa niya tungod sa tag-init. Ang number 1 na tabang sa Makasbiya Association, sir, mao kini nga kami nga high ground man ang akong area nga kapit gipalitan ko og kaning water farm. Unya siya pud ang nagmanage parte sa kaning patubig namo sa niya. Sir, magpasalamat kay kog dako sa Makasbiya nga asosasyon tungod kay nakita na mo din ha ang iyang pagplastar sa mga farmers. Ilabi na gyud unta nga pangayon ako nga unta ang kining asosasyon magpadayon unta magmalambuon aron mahatag sa amo ang mga farmers ang iyang assistant. Daghan salamat. Hapon po, ako si Mandrito Totor, nga taga Barangay Kamuning, isa ka mag-uma diri sa mga barangay. Almost 30 ka tuig na siguro, pagsugod na ko. Mga pagsulay, daghang mga pagsulay nga again isip mag-isa ka mag-uma. Labi na og tempo sa ting-ulan, baha pod ang makuan sa among umahan, ting-init, may kakulangon pod sa patubig. Ang dakong natabang ang asosasyon sa Makasbiya sa labi na kanamong mga mag-uma diri nga na under sa maong asosasyon. Kita mangandoy magyunta og pinanindot nga pangandoy para sa ikatabang sa alabi na sa panguma. Ang pangandoy nako sa uban ang mga opisyalis maka sustain me sa among pagpadagan operasyon apan dili lang diha kutob kundi nagtan-am mi sa unahan nga makatabang mi financially sa mga farmers ug amo usab nga ikuan buhaton nga mahimong magbalig-on pag-ayo ang among asosasyon para tungod diana mahimong mulahutay ang among asosasyon ug dakog kalambuan sa matag usa nga farmers nga sakop niini. Ang Magatos Kamuning San Vicente Irrigators Association ay tumitingin sa hinaharap na may mataas na pag-asa. Kaakibat ng National Irrigation Administration sa pagbibigay ng patuloy na suporta, layunin ng asosasyon na mas pagbutihin pa ang kanilang serbisyo para sa mga magsasaka at membro nito sa pamamagitan ng pagkamit ng higit pa para sa kapakinabangan ng lahat. Sinimula ng Davao del Norte Imo ang taon na puno ng pasasalamat sa Panginoong Maylikha sa ginanap na 11th Provincial NIA IA Day noong Enero. Maliban sa kasiyahan ng selebrasyong ito, tampok rin ang MOA signing sa pagitan ng NIA at ng mga key partners nito na DSWD, DRMC, Daco Farm at NIA CMCO sa ilalim ng EPAP. Bahagi rin ng pagdiriwang na ito ang paglagda sa addendum ng O&M contract kung saan nakasaad ang pagtaas ng subsidy ng mga magsasaka. Bahagi pa rin ng NIA IA Day ang palit ani sa 11 kung saan ibinida ng mga IA ang iba't ibang produkto gaya ng bigas, gulay at prutas.
Nitong Hunyo naman ay ginawad na sa ating mga IA ang kanilang subsidy para sa unang cropping ng 2024. Bilang bahagi ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginanap noong July 7, 2024 sa Tagum City, Davao del Norte, na naglalayong mapalapit sa taong bayan ng mga serbisyo ng iba't ibang ahensya at mapalawak pa ang kanilang kamalayan sa iba't ibang programa ng gobyerno. Bilang pagkikisa ng Davao del Norte Imo sa pagsusulong na mapaunlad ang buhay ng ating mga magsasaka, iba't ibang hakbang ang isinagawa upang maisakatuparan ito. Kabilang narito ang paglunsad ng contract farming kung saan nilahukan ng 16 na magsasaka sa ilalim ng Gabuyan Irrigators Service Association at Maniki Kamuning San Vicente Farmers Irrigators Association na may kabuuang 27 hectares. Labis namang ikinatuwa ng mga magsasaka sa bukiring bahagi ng Kapalong Davao del Norte ang bagong solar-powered irrigation project. Upang matugunan naman ang mga pangangailangan ng mga magsasaka sa kanilang mga palayan, walang humpay ang pagsasagawa ng mga maintenance activities sa ating mga irrigation facilities, tulad ng pagdesilting ng mga silted irrigation canal at drainage gamit ang mga bagong excavator na binili noong nakaraang taon. Bukod pa rito, ang mga bagong motorsiklo naman ay ginagamit ng ating mga frontline personnel upang mabisang masubaybayan ang lahat ng mga kasalukuyang aktibidad at proyekto ng NIA sa field. Bukod pa rito, mayroon ding iba't ibang convergence activities, kaisa ang iba't ibang ahensya, gaya na lamang ng DPWH na katuwang ng NIA sa pagpapatupad ng mga proyektong makakatulong sa ating mga magsasaka, gaya ng flood control projects at service roads. Formal na tinurnover ng NIA sa NCFIA ang IA Model Farm Piglet Production na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos, kabilang na ang 5 inahing baboy. Mas pinaigting naman ang information drive tungkol sa sharing scheme ng O&M subsidy ng mga IA upang mas mapalawak pa ang paggamit nito. Ilan lamang ito sa mga di mabilang na inisyatibo ng ahensya upang makamit ng ating mga magsasaka ang maunlad na pamumuhay sa tulong ng agrikultura.
Panahon na ng pagbabago, dalisay mo'y kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang hilingin natin ang sariling atin, at nawala na ugaling, ay sasay masabi ng langit. Panahon na ng pagbabago, at magmula sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Anong ulit ng napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, bubunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Julius Conde, Presidente ng Kabayan Irrigators Association, located at Purok 6, Kapalong, Davao del Norte. Under Communal Irrigation System, kami po ay recipient ng contract farming ng NIA na may kabuhang nakakontrata na 25 hectares at 14 na recipient nito. Ang Kabayan Irrigators Association ay buong pusong nagpapasalamat sa NIA na pinamununuan ng ating administrador na si Eduardo Guillen, at saka sa ating regional manager na si Engineer Jamie Apostol, at ang ating IMO manager na si Engineer Nelson South. Kami po ay ulitin ko, buong pusong nagpapasalamat kasi po ang contract farming ay malaking maitutulong nito upang madagdagan po ang kita ng mga magsasaka, at saka ito ay isang mabuting programa para po sa mga magsasaka ng palay. Maraming salamat po. The province of Davao del Norte
is positioned strategically in the southeastern portion of Region 11, where agriculture is at the heart of its economy. Vast tracts of land are devoted to agricultural production of staple and industrial crops, where about 63.41% of the province's total income is generated. The province's strategic location also made it a trading hub for its neighboring provinces of Agusan del Sur, Davao de Oro, and Davao Oriental. The province boasts significant tourist attractions, notably the island garden city of Samal, offering white sand beaches, water sports, resorts, and diving facilities. Municipalities like Capalo, Nocorilla, Asuncion, and San Isidro featured a highland journey with waterfalls, rivers, springs, and lakes. Additionally, the Atamanubo Cultural Village in Talaimot provides an opportunity to experience the cultural richness of ethnic tribes like the Atamanubo. The province is also home to the banana capital, Panabo City, and the palm city of the Philippines, Tagum City. Other municipalities such as Braulio y Duhali, Santo Tomas, and Carmen can also be found at the heart of the province, significantly contributing to its economic development. The Davao del Norte Irrigation Management Office is located in Santo Niño in the municipality of Carmen. It has jurisdiction over 5 national irrigation systems. One national irrigation project and 33 communal irrigation systems, small irrigation projects, communal irrigation projects, covering a total service area of 28,122.39 hectares, benefiting a total of 13,777 farmer beneficiaries. The Davao del Norte Irrigation Management Office has produced consistently the most outstanding irrigators association over the years, some of which became Hall of Famers. Just recently, the San Isidro Farmers Irrigators Association was recognized for attaining the second highest sales in the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty for 2023. The Davao del Norte Irrigation Management Office also boasts its best practices which promote innovation and sustainability, one of which is the three-way powerhouse, which highlights the solar power system, the first among all NIA offices in the country. The Irrigators Association also had their fair share
of best practices like the revolving fund of the Pagsabangan Tabor Farmers Irrigators Association, which is a source of their financial assistance to its members, and the Halad sa Kinaiyahan with the New Cortes Farmers Irrigators Association, which is a project that is intended for concreting of their canals. By all means, the Davao del Norte Irrigation Management Office commits to providing efficient, effective, and sustainable irrigation services aimed towards the highest satisfaction of the Filipino farmers in Davao del Norte. Nevertheless, as NIA continues to strengthen its partnership with other allied agencies, this collaborative effort represents a beacon of hope for the farmers, ensuring a future brimming with resilience and prosperity in agriculture. Through pooling of resources and expertise, this convergence cultivates a nurturing environment where farmers receive all-encompassing support, not just to amplify agricultural output, but also to elevate rural communities, providing the tools and confidence needed to conquer any adversities. With the unwavering commitment and solidarity, NIA and its partner agencies are planting seeds of a radiant tomorrow, where Filipino farmers stand tall as the backbone of a flourishing agricultural sector gearing towards a bagong Pilipinas.